Hello, good morning to all guys, to all my friends, followers, of course, sa upcoming followers ko po. Good morning again sa lahat, mag-ingat po. Take care everyone. So again, siyempre of course, bago sa magsimula tayo sa mga what we call the breaking balita of Philippines na siyempre sa inyong kalaman, sa hindi pa nakaalam, regarding po ito sa what we call confidential fund. So, titingnan natin kung alam ba ninyo. Baka hindi niyo alam, kailangan alamin din natin. Dahil sa former president, ang confidential fund a yearly is about 2.3 billion po a year. Yan po ang confidential ng ating dating presidente Duterte po. Okay? So, mabuti kung alam ninyo. Kung hindi, so, yan ang problema. So, dito naman tayo sa confidential fund ng ating present, what they call President of the Philippines, no other than Bongbong Marcos po. Mabuti kung alam ninyo, so maganda dahil alam ninyo. Kung hindi, kailangan alamin din nyo para at least alamin nyo kung magkano budget. So ngayon, sabihin ko, ang budget po sa ating mahal na Presidente Bongbong Marcos ay kunti man lang. 4.5 billion po yearly po. Yan po ang confidential fund ng ating Bongbong Marcos ng Pilipinas, Presidente. Okay? So, magkano isang buwan yan? 330 million po ang confidential. So, sa isang araw, gawin natin ay 12 million po. 12 million po something ang per day ng confidential fund. Sa kontrobersya ng problema sa kay dating sa ating BP na 1 to 5 million ginasta daw, nilustay ng 11 days ng 1 to 5 million. So, what about sa ating Bongbong Marcos na 12 million a day? Malupit. So, again, yan po ating malupit na pira. Billion pong usapan yan. Ulitin ko, former President Duterte, 2.3 billion. The present President Marcos is 4.5 billion. Yan po ang pira ng ating napakaraming pira. Okay? So, dito naman tayo sa what we call impeachment ng... by the way, simple naman. Kung nagustuhan itong video na to, simple, don't forget to like naman, mag-share din kayo, o subscribe din sa aking YouTube channel para kung mayroon kong magawa na what we call problem vlogger na ito, ganito, simple, malaman din ninyo, automatic yan. Mapadalang kaya nyo notice po ng YouTube. Okay? So, ngayon, makinig tayo sa what we call witness and prosecution regarding po sa impeachment sa ating BP Sara at siyempre, no other than MBI po ito, agent at siyempre, pag-question po ni ating senador no other than si Erwin Tulfo. Ito po, makinig tayo ha. Okay. Mga dokumento. Kaya nga, hindi po kayo nagtataka. Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadala. Yan po ang ating senador na si Erwin Tulfo. Pag-question regarding sa ating MBI witness Kulang ang mga dokumento, parang minadali. regarding po sa impeachment sa ating Sara Duterte. Direct my question now to the prosecutors. Mr. Prosecutor, ito po mga ebidensya na nakita ko natin, hindi pa ninyo ni-review? Na may mga nakita, hindi nyo nakita itong inconsistencies. Doon nga po sa sinasabi ng defense na pinirmahan, sinubscribe, pero mas maaga yung ika nga pagtanggap. Your Honor, as to whether we perused that, Your Honor, please. Unfortunately, we were not party to the preparation of this. No, but this was documents. submitted Yes, Your Honor. as evidence, right? Yes, Your Honor, please. Yes, Your Honor, please. That's why this Pero- witness is more than competent to answer that. But the main point of the prosecution, Your Honor, please, they already filed and complied with these requirements and addressed these defects, if you may, by filing a February 10, 2025 affidavit investigation. That's why, if you have observed our good Senator Judge, we have been objecting as to the relevance of this. Exactly because what is in contention now is the latest affidavit of investigation
that is now pending before the DOJ, Your Honor, please. All right. And just quick manifestation to the NBI. Mr. Witness, next time po pag nagsampaw kayo ng kaso, make sure, kaya nga I was asking you kanina, I already have this feeling something is wrong dahil sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Tama po. Kasi madidismiss yan. Yung mga kaso na medyo hindi po tight talaga ang kaso. Ano po? Yes, Your Honor. Sayang naman yung inyong pinaghirapan. Doon, ang dami natin nakita. Totoo po taglang na nagmura ang vice-presidente, nagbanta ang vice-presidente. Sa ngayon naman po ako, nakita ko naman po yun. Pero pagdating po yun, usually pag sa technicalities tayo nagkakaproblema. Don't forget that. Yes, Your Honor. Quick manifestation. Thank you. Mr. Presiding Officer. Noted, Senator Judge Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano. Yan po ating Senador Erwin Tulfo po. Quick clarification lang. So January 30, yung unang affidavit of investigation. January 30, tapos February 5, yun yung sagot ng DOJ na may 7 notes. Yes, Your Honor. At February 5, yun din ang filing nung impeachment complaint against against Vice President Sara Duterte. And then, which you said wala kang knowledge doon. I'm just looking at the dates. Then February 10, yung revised na dun sa mga ang ginamit ng DOJ word insufficiency, yung 1 to 7 na punuan, no? Or whatever the term is. So, ang sagot ng witness, sir, sagot mo yung February 3, baka attachment lang kasi nung una yon. Yes, sir, I think so. Pero hindi siya pwedeng attachment nung una kasi January 30 sinubmit yun eh. So, hindi ka naman pwede mag-submit ng January 30 na attachment mo February 3. So, you went 3 days into the, or 4 days into the future kasi may 31 yung January. Well, sir, siguro ang Sila po doon. makakasagot po niyan si Agent Pelidong, sir. Walang alam to. I don't think you can answer it. Point ko lang, hindi logical na it was an attachment sa January 30 because wala pang February 3 nun. So hindi pwedeng post-dated affidavit. The second question lang, sa parehong investigative affidavit of investigation na sinubmit, walang input doon ang PSG isa. Pati si Bendalo, kumampi na rin dito sa defense eh. Si Bendalo, narinig niyo si Bendalo? Oo. walang kwentang witness to. Hoy, tanggalin niyo yan. Paalisin niyo, labas. Ilabas niyo yung witness na walang kwenta yan. Ilabas niyo. Walang kwentang witness. PSC, ISAF, CIDG. So kayo lang yan. Statement, Your Honor, yung in-attach po namin. Ilabas yan. So what I meant is that questions kanina nung many here, including the Senate President Win Gatchalian, na did you consult the investigation ng PSC, etc. So nung final nyo to, walang input directly or indirectly ang Presidential Security Command, ang ISAF, ang PNP, CIDG, and Yan po ang problema ngayon dahil sa pagbanta ng ating VP Sara Duterte. Kung mamatay ako, patayin mo itong mga taong ito katulad ng Presidente o First Lady o dating Speaker. Yan po ang sinabi ng ating VP. Ay tinabuhay pa siya lahat eh. So anong problema ito? Wala yata ito, parang ano to, labas lang kainit sa ulo. Diba? Ulitin ko, pagbanta ng isang tao ay siguro sa kainit ng ulo. Ikaw naman pag tumaas yung temperature mo, iinit ng ulo mo, di ba? Ganyan siguro ang resulta. So again, thank you po sa inyong lahat. Mag-ingat po. Siyempre naman sana ay nagustuhan po ninyo yung mga video ko, siyempre para at least yung hindi pa nakapanood o mahilig makinig na balita, iwan ko lang sa taong walang pakialam, yun problema. So, sana ay mag-share ninyo ito. Siyempre naman, don't forget to like, to share po. Don't subscribe din sa aking YouTube channel o para at least mayroon kayong automatic notice galing po sa YouTube. Again, bye-bye po. Thank you. Mag-ingat sa lahat. God bless po.